dyan, attorney, simula day 1, ang dami nang nanood sa akin, ang dami na, sobrang dami talaga, buong mundo. Attorney, at nangingila, ano po mensahe sa kanila? Ilan ko lang po kayo. Baka okay sa'yo, doon naman tayo. Opo, saan po? Doon sa ayun po. Pero, yan lang po bahay ko. Simula kaya, Saan? dito po, 15 minutes drive. Opo. Okay. Pero okay lang naglalakad tayo, nag-uusap? Okay lang, attorney, nakalive ako ngayon. Ang dami nanonood sa atin, almost 500. Okay. Actually, Pero, yan o. Ituturo mo. Yan pala yung entrance ng detention yes. center. Opo. At Dito ako nakatira. it's really, for me, quite emotional. Nakarating tayo ng Hague at hindi pa natin nakita, but hopefully we'll be able to see him. But even that, with the support, pagmamahal ng mga taong pupunta rito, nakakagulat. Yeah, attorney, ibang klase. I just met some people now who came from France. Yeah. No? Opo. Kahapon may kasama ako sa bus na galing sila Switzerland. No? Lumipat sila from Switzerland papunta rito. Meron din sa Italy galing. At tuwang-tuwa na pumunta sila rito. Tuwang-tuwa na nakakapunta rito. Pero alam ko, they're also very sad, no? As to what happened to halos buong mundo, attorney. Kahit ako, umiiyak kami, sakit nang nangyari. Opo. Kaya parang magic yung nangyari dito. Sobrang daming Pilipino from all over the world. Tony, ang dami ko nakilala. Iisa ang dahilan namin. Talagang tumitindig kami bilang Pilipino, bilang isang dugong Pilipino. Kaya kami nandito. You mentioned about being Filipino abroad. Maalala ko, recently may 3 Pilipino na titina sa China. And the government came out with a statement saying that they're going to extend all possible assistance to these Filipinos who were detained in China. And that has always been the official government policy of any Filipinos abroad who have been the subject of either cases, harassment, or anything involving Filipinos abroad na nangangailangan ng assistance or suporta ng ating gobyerno, agad-agad yung gobyerno natin tumutulong. Yeah, attorney, yes. At part sa tulong ng ating gobyerno is, kasi Pilipino na sila, is to repatriate them. Yeah. Pinapauwi. Maalala nyo yung mga famous stories about Sara Balabagan, and very recently yung nasa Indonesia, si Veloso, tinulungan talaga na makauwi sa Pilipinas. Ang nakakalungkot at if I may say nakakagalit is meron tayong isang Pilipino na nanirahan na, dumating sa Pilipinas, matandang-matanda na, 80 years old, dinala pa sa labas para maikulong. And that's really something that upsets a lot of people. Diyan kami na Filipinos. So, yung polisiya ng gobyerno na tutulong sa kapwa Pilipino, sa kalagayan ng isang tao rito, 80 years old, can you just imagine a senior citizen being brought out of the country to be imprisoned? And that's really something mind-boggling to me. Some people gets emotional about it. Yes. But it doesn't make sense at all, absolutely. Ganyan po ang dahilan talaga ng lahat ng tao na kilala ko mula buong mundo. Isa lang po ang dahilan. Yan po ang sinabi niya. Talaga pong kahit kausapin ko sila, talagang lumuluha sila. Kahit hindi kami magkakilala. Talagang ganun po ang nadarama ng mga bawat Pilipino. Talagang tumitindig na. Yung mga dati pong tahimik, katulad ko, hindi po ako mahilig sa politics since I was born. Pero sa pangyayaring ito, sabi ng puso ko, pumunta ka doon. Ipagtanggol mo yung Pilipino. Yung kababayan mo nandun, bumangon ka. Kaya po araw-araw talaga akong nagpupunta dyan. So, gumagawa ako talaga ng paraan. Ayun po yung kasama niyo si ano, di ba?
Yung aid ni President. Opo. Opo, kilala ko din. Sabi sa akin nga ni David. Si David po pa ay ano nyo? Kasama sa trabaho niyo po? Oo. Sa anong... kampanya lang. Opo. Kahit po nung sa ano, sa... Kasama niyo yata sa Hong Kong nung... Sa Hong Kong kayo? Hindi, hindi ako kasama doon. Hindi ko ba kasama? Hindi ako kasama doon. So, sa akala ng iba, kasama ako dun sa grupo ng Presidente. Hindi nga kami nakapasok nung sinalubong namin siya. Hindi kami nakapasok dun sa arrival area ng NAIA. Hindi po ba sila sa coffee shop? Wala siya. Wala dito, attorney.